Maghapon siyang nakatambay sa harap ng isang simbahan. Suot niya yung costume niyang gula-gulanit na t-shirt at halos punit-punit na pantalon. Ubod iyon ng dumi at iginulong lang sa pinulbos na uling. Puno rin ng pinahid na body paint na kulay itim ang buo niyang katawan. Siya si Roland Braganza, isa sa mga apo ni Enif Desmond Braganza, panganay na apo sa panganay na anak. Siya ang panganay na anak ng kanyang ama na si Chairman Ralph Braganza. Malapit nang mailipat sa kanya ang katungkulan ng pagiging chairman. Pero patuloy niya iyong tinatanggihan dahil nais na muna niyang mahanap ang babaeng ihaharap niya sa pedestal at makakasama niya sa habang buhay. Habang nasa loob na siya ng kanyang silid, ay isa-isa niyang tinatanggal ang mga prosthetic, maskara, at costume na suot niya para makapagpanggap siyang isang pulube. Pinagmamasdan lang siya ng kanyang kanang kamay na si Ben, napapangiwi pa ito habang nakatunghay sa kanya. Bossing, bakit ba kasi kinakailangan mo pang gawin ang napakahirap na bagay na iyan sa iyong sarili? Naguguluhan itong tanong sa kanya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na gusto kong may makilalang babae na magagawa akong mahalin sa ganitong itsura? Sabi pa niya sa kanang kamay. Nako, boss, daluhan mo na lang ang mga iset up ng iyong lola. Yung mga babae para sa blind date, mas okay na yon. Siguradong ang babaeng makukuha mo, galing pa sa mayaman at kilalang pamilya, suhestyon pa ni Ben, naku, hindi na. Alam ko na ang mga intensyon ng mga yan. Karamihan naman dyan ay yung kunwari galing sa mayaman at kilalang pamilya, yun pala gusto lang akong gamitin para dumami ang mga investors nila. Mayroon pang ilan na nanghihingi lang ng pera. Sa umpisa lang mababait at nahihiya, gusto lang pala nila ng pera at kayamanan ko, sabi pa niya sa kanyang katiwala. Nang tuluyan na niyang mahubad lahat at matanggal ang mga ginamit sa pagpapanggap, nagtuloy na siya sa kanyang banyo. Naligo siya at naglinis ng maayos. Muli na naman niyang inisip kung saang lugar na naman siya magtatambay bukas para lang makahanap na ng matinong babae na mapapakasalan. Galing na siya sa harap ng simbahan, noong nakaraang linggoy sa mga mataong lugar siya, tulad ng palengke at parke, pero niwala man lang pumansin sa kanya. Naisip niyang ganoon na ba talaga kasama ang mga tao ngayon? Niwala man lang nagbigay sa kanya ng malaking halaga. Piso lang ang pinakamalaking halaga na natanggap niya sa buong maghapon, samantalang kilalang simbahan iyon at alam niyang maraming mayaman ang nagsisimba sa lugar na iyon. Nang gabing iyon, isang malaking party ang dinaluhan niya sa isang 5-star hotel. Naglalakad pa lang siya sa lobby ay hindi na nakaligtas sa kanyang pansin ang isang mayamang babae na maganda ang pananamit nito, ngunit napakasama ng ugali. Pinagagalitan nito ang isa sa mga staff ng luxurious hotel na iyon, tingin naman niya ay hindi mababang uri ng babae ang sinisigawan nito. Medyo pa simple siyang lumapit, kunwari ay tumayo siya malapit sa receptionist desk at kumuha ng isa sa mga pamphlets doon na ipinamimigay sa mga guest ng hotel para lang marinig ang usapan. Alam niyang medyo low class at wala sa ethics ng isang mayaman at kilalang tao na tulad niya ang gawin iyon, pero naisip niya na mas nakakababa ng breeding ang ginagawa ng babaeng mayaman din. Ano ngayon ang gagawin mo? Kaya mo bang bayaran ang gown ko? Mas mahal pa ito sa buhay mo, sigaw ng babae. Ngunit nagulat siya sa sinabi at isinagot ng babaeng kanina lang ay nakayuko, hindi lumalaban at hinahayaan lang na sigawan at murahin ng babaeng mayaman. Anong sinabi mo, madam? Iyang gown mo, mas mahal pa sa buhay ko, nakataas pa ang kanyang mga kilay habang itinuturo ang babaeng mayaman. Sorry, pero hindi na po ako papayag. Manager po ako ng hotel na ito. Pero kahit na ano pa ang katungkulan ko rito, wala kang karapatang tumbasan ng isang bagay lang ang buhay ko o ang buhay ng kahit na sino. Ay demanda mo ako, sige, o ipatanggal mo ako sa trabaho, pero kahit na saan pa tayo makarating, walang husgado ang tatanggap sa katuwiran mo, mataray pang salita ng babae. Natapunan lang ng alak ang damit mo, pero anong ginawa mo sa tauhan namin? Ipinahiya mo. Hindi pa ba sapat iyon? Pati ako, pinapahiya mo ngayon? Okay na nga lang para lang makabawi kami sa'yo, pero ang sasabihin mong mas mahal pa ang damit mo sa buhay ko. Isang malaking kalokohan iyan, singhal nito sa babaeng kausap. Hindi nakasagot ang babaeng mayaman dahil sa katarayan ng empleyada ng hotel. Hindi niya akalaing sasagot ng ganoon ang isang staff ng hotel, ang akala niya kasi ay gagawin nito ang lahat ma-please lang ang mga guest. Kaya nang talikuran ito ng babae,
Nagtitili naman ang babaeng mayaman dahil sa inis hanggang sa dumating ang ibang mga kasama nito at hinila na ang babaeng wala sa lugar kung magwala. Hindi niya alam pero para bang may isang bagay na nakaantig sa puso niya para sa babaeng empleyada. Umalis na siya matapos ang insidente, ngunit hindi niya napigilang bumalik at magtanong tungkol sa babaeng nakipagsagutan kanina sa lobby. Miss, matanong ko lang, sino ba yung babae kanina? Yung nakipagsagutan sa isa sa mga visitors ng party. Ah, si Ma'am Liza. Akala ng babae kanina matatakot sa kanya si Ma'am, mas mataray pa sa kanya si Ma'am Liza, nagtataray pero nasa lugar, at kahit kailan hindi nang aapak ng tao iyon. Napaka down to earth po niya, kahit na anak mayaman din siya. Kaya nga po hanggat siya ang manager namin, kaming maliliit na empleyado rito sa hotel, palagay po ang loob namin at mas lalo po kaming rumerespeto sa kanya. Ayaw na ayaw ni Ma'am Liza na inaapi ang mga maliliit na empleyado, para sa kanya pantay-pantay ang katayuan ng lahat ng mga tao, mahirap man o mayaman, may pinag-aralan o wala, sagot pa ng babaeng receptionist. Napatango na lang siya sa mga sinabi ng babae at nagbilin siya na huwag na sanang ipaalam na nagtanong siya tungkol dito. Isang bagay ang una niyang naisipan, nakuha naman niya ang pangalan at apelyido ng babaeng manager sa hotel na iyon. Pinaimbestigahan na niya kaagad ang background nito. Nalaman niya na ito si Liza Abras, unang anak sa yumaong asawa ni M. Lorenzo Abras. Nagkaasawa uli ito ng isa pang babae na ang pangalan ay Durin at nagkaanak ito ng 3 pang babae. Sa usap-usapang kanyang nakalap, parati raw iniit sa puwera ng mga ito si Liza. Patay na kasi ang ina nito, ngunit mas ninais nitong mamuhay ng malaya at mag-isa. Tuwing may reunion ang pamilya nito, doon lang nakikipagkita si Liza sa buong angkan at pamilya. Mayaman ang pamilya ng mga ito at kilalang-kilala rin sa lipunan, may pangalan ring iniingatan. Ngunit wala namang makahigit sa pangalan ng angkan nila, lalo na sa pagdating sa negosyo at investment. Matagal nang napagpasyahan ng mga elder na ibigay sa kanya ang pamamahala, siya kasi sa lahat ng mga SE ang may pinakamalaking achievements. Kaya naman tiwala ang lolo niya at ang kanyang papa, pati na lahat ng mga elder na miyembro ng mga shareholders ay walang tutol sa kanya. Kaya lang abala pa siya sa pagpapanggap at kahahanap ng babaeng nais niyang mapakasalan at makasama habang buhay na sa tingin niya ay natagpuan na niya. Ang problema lang niya, kinakailangan pa niyang mahuli at makuha ang loob nito without knowing kung sino talaga siya. Hindi niya maaaring paibigin ang dalaga na nalalaman ang tunay niyang pagkatao. Kailangan niya itong mapaibig bilang isa siyang pulube. Kaya naman excited siyang nag-ayos ng umagang iyon, nakadamit na siya ng kasuotang pangpulube. Doon siya nagsimulang tumambay sa waiting shed na palaging inuupuan ng dalaga sa tuwing nag-aantay ng bus papasok sa hotel na pinagtatrabahuhan. Bilib siya sa dalaga, mayaman naman at kung tutuusin ay kaya naman itong bumili ng sariling sasakyan, pero nagtitiyagang mag-abang ng bus. Naroon na siya sa gilid, nakita na niyang nagmamadali itong naglalakad para mag-antay ng bus. Ginawa na niya ng paraan para magkatrabaho. Tumagal ang pag-upo ng dalaga sa waiting shed. Minsan pa niyang dinasal sa langit na sana ay umulan upang mas madagdagan ang oras at mapansin sana siya nito. Natuwa siyang medyo nagdilim ang langit, kaya lang nang magsimulang bumuhos ang ulan, dumami naman ang tao at tila natabunan na siya. Nagsimula siyang manlimos sa mga tao roon. Pahingi naman ako ng kaunting pagkain lang, nilapitan niya ang isa sa mga taong nakatayo roon at sinubukan niyang manghingi. Ano ba? Umalis ka nga rito. Ang dumi-dumi mo, nakakadiri. Bakit ba nagkaroon ng tambay na pulubi sa lugar na ito? Pasinghal na sabi ng babae. Wala naman akong gagawing masama, nang lilimos lang ako ng kaunting barya, sabi pa niya. Ah, basta lumayo ka, singhal pang muli ng babae. May lumapit na isang lalaki at nagtanong, bakit? Anong ginagawa sa iyo ng pulubing iyan? Binabastos ka ba? Sambit ng lalaki at tinangka siyang sipain. Dumating ang isang kasama nito at balak pa yata siyang pagtulungan ng mga lalaki. Ano bang gusto mo, pulubi ka? Bakit ka nanggugulo dito? Tinulak siya nito at napaupo naman siya. Hindi ako nanggugulo, nanghihingi lang ako ng konting pagkain at barya sa inyo. Huwag mo akong saktan kuya, hindi ako lalaban, sabi niya na nagmamakaawa sa lalaki. Ngunit tinuluyan siya nitong sipain, nang undaya na sana siya ng suntok nito, isang kamay ang humawak rito. Manong, ano ka ba? Isang pulubi sasaktan mo,
matapang na tanong ng babae at malakas nitong pinigilan ang mga kamay ng lalaki. Bakit? Sino ka ba? Shota mo, nakataas ang kamay ng lalaking ibinagsak ang kamay ng babae para mapabuti ito. Shota mo yata tong pulubing to nakikialam ka, kapag ikaw ang binastos niyan at ninakawan, huwag kang hihingi ng tulong sa amin ha, bulyaw ng lalaki sa dalaga. Hindi lahat ng marumi o pulubi ay masama, ang sasama nyo, hindi naman lang kayo naawa sa tao, sabi ni Liza. Doon niya napatunayang mayroon nga itong mabuting puso, nakakaya nitong ipagtanggol ang kahit na sinong sa tingin nito ay inaapi. Umalis na ang mga lalaki at hindi nito namalayang. Nakaalis na rin ang bus na iniintay nito. Bahagya pa rin ang pagbuhos ng ulan. Hindi niya akalaing lalapitan siya nito. Okay ka lang ba kuya? Tanong ng babaeng si Liza. Marahan siyang tumango sa dalaga. Naiinis lang siyang tinatawag siyang kuya ng dalaga. Ako si Roland, sagot niya kaagad. Tumango lang ang dalaga sa kanya, may dinukot ito sa loob ng bag, kuya, pasensya ka na ha? Hindi naman sa madamot ako, wala kasi akong cash pang pamasahe sa bus, mamaya pa ako magwi-withdraw Nalang muna ang baon kong sandwich at ang payong ko. Oy, itong payong ko, hindi ko bigay to ha. Biglang sambit nito sa kanya, nagulat naman siya at gusto niyang matawa dahil sa payong. Nagmistulang itong batang nagpapahiram at sinisigurong maibabalik ang ipinahiram. Itong pagkain na lang ang kukunin ko, mahina niyang sagot. Kinuha niyang sandwich at iniabot nito sa kanya. Hindi, ipapahiram ko na lang sa'yo. Siguro naman mamaya nandito ka pa. Hintayin mo ako rito, dito rin ako bababa mamayang pag-uwi ko. Tumingin ito sa suot na wristwatch mga 7 oras siguro, nandito na ako. Kukunin ko uli ang payong ko, tapos ibibili na lang kita ng bago. Bibigyan din kita ng pera para may pambili ka ng pagkain, saad pa nito sa kanya. Talaga, gusto niyang matawa pero pinigilan lang niya. Nagpanggap siyang nahihiya at nagpapaawa pa. Mukha ba akong sinungaling? Sige na, nandyan na kasi yung boss. Hintayin mo ko ha. Diyan ka lang kasi umuulan, baka magkasakit ka. Iniwan ng babae ang isang malapad na ngiti mula sa mga labi nito. Sinundan pa niya ng tingin ang papalayong bus na sinasakyan ni Liza. Napakalaki ng pagkakangiti niya sa kanyang mga labi habang nakaupo doon sa waiting shed at nakasandal na tila walang problemang iniisip. Masayang-masaya siya sa sinabi ng dalaga. Hindi siya nagkamali, alam niyang tutulungan siya nito. Ramdam niya kasi kanina pa ito nakatingin habang hinahablot ng lalaki ang suot niyang marumi at punit-punit na t-shirt. Napatingala pa siya sa langit nang makita niyang pagsilip ng haring araw at kinakagat ang sandwich. Sarap na sarap siyang ninunguya ang pagkaing alam niyang si Liza ang gumawa. Hindi niya akalaing makakakilala pa pala siya ng isang pambihirang babae. Akala niya sa mga palabas lang at teledrama ang ganong katangian ng isang babae. Akala niya lahat ng babae ay maluho at mukhang pera, kahit na nga iba't ibang babae ang nakakasama na niya dati. Mayaman ang mga ito kaya parating nagpapabili. Pero ang isang ito na nakilala niya nang hindi sinasadya. Natatawa siya minsan, okay rin pala ang maging usisero, may nakikita at natutuklasan ka na hindi pangkaraniwan. Medyo matagal ang oras na lumipas, umaga hanggang gabi. Naroon lang siyang nakaupo, nahiga, at bumangon lang ang ginagawa niya. Ang saya-saya niyang naghihintay lang sa pag-uwi ng dalaga. Siyempre, alam niya ang lahat ng kilos nito. May mga tauhan na siyang nakamatsyag sa dalaga para masiguro na rin ang kaligtasan nito. Ang lugar na yon pala ay napapaligiran ng iba't ibang klaseng resto bar at mga club kung saan naglipana na ang mga lasing na mga kalalakihan. Nakaupo lang siya sa may malaking puno ng balete sa gilid ng daan, nakatakip pa sa mukha niya ang isang lumang sombrero na mukha talagang galing sa basura. Pero ang hindi alam ng marami ay vintage cap iyon na nagkakahalaga ng millions. Nakita na niya ang pagbaba ng dalagang kanina pa niya iniintay. Bumaba ito at nagpapalinga-linga. Napangisi siya at nakadama ng tuwa dahil naiisip niyang tinutupad pa talaga nito ang pangako. Kaya lang, 2 lalaking mga lasing ang lumapit sa dalaga. Hey, miss! Halika, samahan mo naman kami. Nawawala kasi kami, kailangan namin ng tulong. Mukhang maayos naman manamit ang mga lalaking iyon, ngunit nakadama ng takot si Liza sa mga ito. Napaatras ito at nagtangkang tumakbo. Hoy, ba't tatakbuhan pa tayo? Habulin mo nga, sambit nito habang tinuturo pa ang dalaga.
Naabutan nila si Liza at nahablot ang shoulder bag nito. Ano ba? Bastos. Wala akong perang ibibigay sa inyo. Ang sasama nyo, inuubos nyo lang ang mga pera nyo sa alak tapos manghihingi kayo, palagi nyo lang ginagawa yan. Sigaw ng babae habang nagpupumiglas. Wala namang tutulong sa'yo rito. May mga kasama pa kami sa loob, wala na kaming pang-upo na lang muna, sabi pa ng isang lalaki. Nagpumiglas naman si Liza at itinulak muli ang lalaki. Ngunit may dalawang lalaki pa ang lumapit kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at hinablot na niya ang isa sa mga lalaki. Nasapak niya ito, ngunit nasapak din siya ng isa pang lalaki hanggang sa pinagtulungan na siya ng mga itong bugbugin. Hindi naman siya gaanong nanlaban, mas nais nga niyang mabugbog siya ng mga ito sa harap ni Liza. Mga walang hiya kayo. Ang sasama ninyo, masahol pa kayo sa hayop, sambit ng dalaga habang awang-awa sa kanya dahil sa pinagtulungan siya ng mga ito. Maya-maya pa ay nakarinig ang mga ito ng tunog ng sirena ng sasakyan ng mga pulis. Ilang saglit pa ay huminto ang mga iyon sa harap nila, ngunit nakawala na ang mga lalaki. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga iyon nang marinig ang paparating ng mga pulis. Okay lang ba kayo? Tanong ng isang pulis. Hindi po, sir. Kailangan pong magamot ng lalaking ito. Tulungan niyo po kaming madala ko siya sa ospital. Nakikiusap na, salita ng dalaga sa mga pulis. Nag-aatubili pa sana ang mga ito dahil sa nakitang isa lang siyang pulube. Sige, isakay na natin siya. Mabilis namang sumakay sa loob ng sasakyan todo-todo ang pag-aalalay ng dalaga sa kanya. Nang matapos siyang gamutin at maresetahan ng mga gamot, ay agad rin silang lumabas ng ospital. Biniling lahat ni Liza ang mga gamot na inireseta sa kanya ng mga doktor. Pagkalabas nila ay naglalakad sila malapit na kasi ang building ng apartment na tinitirahan ni Liza sa ospital. Nahihiya siya at napapakamot sa kanyang batok, kumalam kasi ang sikmura niya. Nakalimutan niyang kumain sa kakaintay sa dalaga. Iyong sandwich lang na iyon ang tanging nailaman niya sa kanyang tiyan sa loob ng maghapon. Sorry nang dahil sa akin nasaktan ka pa. Hindi na nga maayos ang buhay mo, napahamak ka pa dahil sa pagtulong mo sa akin, mahinang sabi ng dalaga. Ha? Hindi, ayos lang iyon sa akin, wala namang problema iyon, sabi pa niya sa dalaga. Nang araw na iyon hindi naman siya gaanong naglagay ng prosthetic sa kanyang mukha, kaya natural na mukha niya na nilagyan lang niya ng uling para dumungis siya. Iyong ipin niya ay nilagyan niya ng itim-itim para kunwari ay sira-sira. Tatalikod na sana siya para umalis nang maalala niya ang payong na ibinigay nito sa kanya. Nang makuha niya iyon ay ibinalik niya sa dalaga. Nasa tapat na sila ng hagdanan paakyat na ito sa sariling nitong apartment na nasa 5th floor. Nga pala yung payong mo, kunwari ay utal-utal siyang magsalita. Ha? Naalala mo pa yung payong ko? Ito ang nag-iisang naiwan sa akin ng mama ko, sabi nito. Umiti ito sa kanya nang tumalikod na siya, bigla naman siyang pinigilan nito. Mister, tawag nito. Natuwa naman siya dahil wala na iyong salitang tikuya. Marahan siyang humingit pero hindi siya nagsalita. Nilapitan lang siya nito at hinawakan ang isa sa mga palapulsuhan niya. Hinila siya nito at nagpasyanod naman siyang sumunod sa paghatak ng dalaga. Medyo tumakbo pa ito kaya napatakbo rin siya sa pagpanhik sa mga baitang ng hagdanan. Wala bang elevator dito? Humahangos niyang tanong. Hindi niya akalaing nasa 5th floor pala ang apartment nito. Maraming makakakita sa atin. Alam mo naman ang mga bibig at mata ng ibang tao, isusumbong nila ako at husgahan ka nila. Ayoko namang mangyari iyon, sabi pa ng dalaga habang humahangos rin dahil sa taas ng inakyat nila. Siya'y hindi talaga sanay. 5 palapag ang bahay niya, ngunit may sarili kasing elevator sa bahay niya at escalator, kaya kahit kailan ay hindi pa siya hininga ng ganoon sa buhay niya. Tara na, pasok ka na rito sa bahay ko. Pasensya ka na ha? Hindi pa ako nakakapagligpit, magulo pa rito, sabi nito sa kanya na humihingi ng paumanhin tila ba isang kilalang tao ang naging bisita nito. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Pulubi lang naman ako, tinulungan at pinatuloy mo rito sa bahay mo. Kahit na anong itsura ng bahay, magrereklamo pa ba ako? Ako ang walang bahay. Medyo pinutulan niya ang salita niya. Pulubi lang, pulubi ka na nga, nilagyan mo pang lang, sagot nito. Napatingin naman siya sa dalagang nakatalikod sa kanya.
Una nitong nilapitan ang fridge at kumuha ng pitchel, sinalinan ang 2 baso at inabot sa kanya ang isa. Habang umiinom ito ng tubig ay napapatingin naman siya sa dalaga. Napapalunok muna siya ng sarili niyang laway at ng pagbaba ng tingin niya. Pilit niyang iwinaksi iyon. Ayaw niyang maging basto sa dalaga. Ayaw niyang mag-take advantage sa kadahilanang mabuti at inosente ito, hindi man lang ito nagdalawang isip o nag-alala na baka mapagsamantalahan. Napakabuti ng puso nito. Kaya naman nais niyang gantihan iyon ng kabutihan. Kahit man lang sa pag-iwas ng masamang isipin. Bakit? Nagulat siya nang biglang magtanong ang dalaga. Ha? Bakit ayaw mo pang uminom ng tubig? Hindi ka ba napagod sa pag-akyat sa hagdan? Alam kong hindi ka sanay. Natulala naman siya sa sinabi nito. Hindi naman, nainom niya tuloy ang tubig sa baso ng mabilis. Di ba kasi pinagbabawalan naman kayong pumasok sa mga mall at iba pang establishment, ang mga bedger na tulad mo? Hanggang sa pintuan lang. Nakakaawa, sabi ni Liza. Napatingin naman siya sa dalaga at naisipan niyang magtanong, nakakaawa lang ba kami o nakakadiri din? Kasi marami ang nandidiri sa amin kaysa ang naaawa. Kasi kung maraming naaawa, bakit kakaunti ang nagbibigay? Tama ka, pero hindi naman pandidiri iyon, may kahalo ring panghusga. Akala kasi ng marami porke pulubi masamang tao na, porke mahirap gumagawa na kaagad ng masama. Pero ako, baliktad ang paniniwala ko. Mas madalas kasi yung mga taong magaganda ang mga suot, yun pa yung masama ang mga isip, yun pa yung mga walang kakontentuhan, malungkot na sambit ni Liza. Napatitig na naman siya rito at naisip niyang muli ang sinasabi nito kanina bago nito lagukin ang laman ng tubig sa baso. Teka, sabi mo kanina, pulubi na nga ako nilalagyan ko pa ng lang. Paano ba dapat banggitin ang kalagayan ko sa buhay? Nagiging lalo pa siyang interesado sa isasagot ng dalaga. Pinakatitigan niya ito at inaalam niya kung taos ba sa puso nito ang mga sinasabi. Yung mga mayayaman, maayos ang pananamit at mukha. Yun pa yung masama, sila yung gumagawa ng masama, tahasang sinabi ni Liza. Pero ang tulad mong pulube. Para sa akin, mas marangal pa kayo. Kailan pa ba naging kahiyahian ang maging mahirap? Alam naman natin na hindi lahat ng tao ay ipinanganak na mayaman. Minsan yung mga tao na mayaman na, sila pa yung mapaghangad ng labis. Bakit kasi minsan hindi makontento ang tao? Mga katanungan din ang naisagot nito sa kanya. Doon niya napagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay nakatingin sa realidad ng buhay. Kaya kahit na mayaman ang pamilya nito, hindi ito nagpapakasasa sa lahat ng material na bagay na maaari nitong makuha. Nagsikap ang dalaga sa sarili nitong pamamaraang alam nitong walang matatapakan sinuman. Kaya lalo pa siyang napahanga at tila nahuhulog na sa dalaga. O maligo kahit magbihis, andun ang banyo, itinuro pa nito ang banyo habang inaabot ang tuwalya. Hindi na, uuwi na ako, baka may makakita sa akin dito, nag-aatubili niyang sagot. Hindi Wala namang makakarinig sa atin rito kasi silyado ang mga pader at tingnan mo, lumalakas na ang ulan. Mukhang may bagyo ngayong gabi, dito ka na matulog, o kailang sa akin. Mukhang hindi ka naman gagawa ng masama, salita pa nito na nagpapakita na talaga ng malaking pagtitiwala sa kanya. Halos may 1 oras siyang naligo, sinulit na niya dahil sa totoo lang ay init na siya sa kanyang sitwasyon. Napakahirap pala talagang maging isang pulube, kinakailangan niyang yakapin ang dumi at literal na marumi. Nang makalabas na siya ay muling kumalam ang sikmura niya. Nang mapatingin siya sa dalaga, nasarap na ito sa maliit nitong lamesa. Halika na, kumain muna tayo, nakangiti pa nitong aya sa kanya. Lumapit naman siya at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Isang bowl ng instant noodles at kanin ang nasa harapan nila, may ilang pirasong itlog din ang nakahain, kasama ng mga ilan pang mga ulam. Pasensya ka na ha? Yan lang ang nailuto ko, naubusan pala ako ng stock. Bibili nga rin sana ako kanina, kaya lang nagkagulo naman, saad pa nito. Okay lang, pulubi lang naman ako, hindi mo kailangang mag-sorry, sabi naman niya. Ngunit padabog na nailapag ni Liza ang hawak nitong tinidor, napatingin naman siya sa dalaga. Alisin mo na ang salitang lang kasi nakakababa ng moral ang salitang iyan, sabi naman nito na nakataas na ang isang kilay. Lumalabas ang katarayan nito kapag hindi nito gusto ang mga naririnig. Muli na itong umiti nang makita siyang maganang kumakain.
Nang matapos silang kumain, hinugasan nito ang pinagkainan nila at matapos noon ay sumunod ito sa kanya. Nakatayo kasi siya sa may terrace ng bintana, doon ay kitang-kita niya ang malawak na paligid, ang mga nagkikislapang ilaw ng mga establishment. Nga pala, ako nga pala si Liza Abras, yang company pagmamay-ari ng papa ko. Itinuro pa nito ang labas upang maipakita ang pangalan ng kanyang ama. Napatango lamang siya. Iniisip niya habang tinitingnan ang dalaga kung bakit sobrang bait naman yata nito. Mabait ngunit matapang na babae ang unang naging impresyon niya kay Liza, kaya hinihiling niya na sana ay hindi ito magalit sa kanya kung malalaman nito ang tunay niyang pagkatao. Lumipas pa ang 6 na buwan na nagpapanggap siyang pulube, pero matapos ang tagpong iyon sa kanila, naging malapit na silang magkaibigan ni Liza. Palagi niya itong inaabangan sa bus stop at sinasabayang maglakad sa daan. Sa puntong iyon, hindi na siya masyadong madungis pero humiram pa rin siya ng mga lumang damit na pangmahirap lang talaga, sinisigurado na lang niyang malinis iyon at hindi siya mabahong tingnan. Gusto kasi niyang simulang ligawan ang dalaga at doon na niya malalaman kung mapapao ba niya ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liza sa kanya. Napapakamot naman siya sa batok habang hawak niya ang isang plastik na may lamang lukot na tinapay at isang plastik na may lamang palamig. Nabili niya iyon sa Mailuneta Park kanina nang madaanan niya. Pasensya ka na, abot niya sa plastik na may lamang palamig, sabay bigay din ang tinapay. Naku, nag-abala ka pa. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong din ito na umiti pa sa kanya. Hinila siya ni Liza sa isang upuang bato. Nasa labas sila ng building ng hotel at umupo sa mga upuang bato roon. Okay lang ba na umupo ka rito? Tanong niya. Naman, hindi naman ako maselan. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong nitong muli. Mumiti lang siya at tiningnan ang dalaga. Kumain na ako, sagot pa niya at naupo rin siya sa dalaga, ngunit lumayo siya ng kaunti. Bakit ang layo mo? Hindi naman tayo magkagalit. Para ka namang iba, ang tagal na nating magkaibigan, nahihiya ka pa rin, napapakamot nitong salita habang isa-isang pinapangyayari. Nahihiya kasi kilala na ako na isang pulubi sa paligid, kahit na magbihis pa ako ng maayos, salita pa niya. Hindi Bakit naman ganyan ang isipan mo? Kung nahihiya pala ako dapat hindi na tayo naging magkaibigan. Dapat di kita pinapapasok at pinatulog sa bahay ko. Sabi ko nga sa'yo, sa bahay ka na lang tumira. Saan ka ba natutulog? Tanong nito sa kanya ng may pagmamalasakit. Kung saan-saan lang, napapakamot niyang sagot. Ikaw naman, ang kumain, ibibigay ko naman ang baon ko sa iyo kasi puro ka na lang tinapay. Ito lang ba ang nabibili mo sa mga napalimos mo? Grebe. Saan ka bang lugar palagi? Wala sa loob na tanong nito. Bakit, patitigilin mo ba ako? Natanong niya. Sira. Bakit ko naman gagawin yon? Masayang kasama si Liza at walang kaarte-arte sa katawan, kaya nga tumagal pa ang kanilang pagkakaibigan, kahit paalam nitong isa lamang siyang pulube. Madalas niya itong abangan sa harap ng hotel at sinusundo at hinahatid pa niya. Alam niyang maraming nagtataka kung bakit parati siyang kasama ni Liza, pero ang kinalulungkot niya ay iyong napagtiisan na ito sa trabaho. Ma'am Liza, bakit po kayo nakikipagkaibigan sa Beggar? Tanong ng isa sa mga empleyado doon. Hindi nito alam na lihim na itong pinagtatawanan ng mga kasamahang empleyado na noon ay palagi nitong ipinagtatanggol. Bakit naman hindi? Mabait naman siya, ngumiti pa si Liza nang lingunin siya nito, ngunit nakita niya ang pag-iwi ng mga kausap nito, at nang muli siyang humarap sa mga ito ay dagling nagbalik sa dati ang mga itsura. Muling napatingin naman sa kanya si Liza. Maya-maya ay nilapitan siya ng isa sa mga security guard ng hotel na iyon at itinaboy siya. Hoy! Umalis ka nga rito, hindi pwedeng pumasok ang mga pulubi rito, sabi ng gwardya. May hinihintay lang naman ako, hindi naman ako manggugulo, simple niyang salita, ngunit itinulak pa rin siya ng lalaki. Hindi na, umalis ka, baka matakot pa sa'yo ang mga guest namin, sabi pa rin ng isa pang gwardya. Ano ba, may hinihintay nga lang ako, sabi naman niyang muli, ngunit naging marahas ang dalawa, tinulak siya at yung isa ay bumunot pa ng baril. Hoy guard, ano ba kayo? Bakit tinututukan niyo siya ng baril? Patakbong lumapit si Liza sa kanila, ipinababa nito ang nabaril ng isa sa mga gwardya. Ma'am, ayaw kasing umalis, nanggugulo kasi siya, katwiran ng isa sa mga ito. Shut up!
Nakita ko ang pangyayari. Masama bang mag-antay siya sa loob o kahit na dyan lang sa bukana ng pintuhan ng hotel? Hindi ko na kaya ang ganyang klaseng diskriminasyon na ginagawa niyo. May eskwelahan bang nagtuturo ng ganyan? Bakit parang ang dami na yata? Mabilis na lumapit sa kanya si Liza at saka siya tinulungang tumayo. Mula ngayon ayoko nang maulit ang mga ganitong pangyayari. Walang batas ang hotel na ito o kahit saan pang hotel na ipinagbabawal ang mga ganitong tao, okay? Malinaw ba? Giit pang tanong ni Liza. Ma'am, paano naman ang mga guest ng hotel natin? Matatakot sila sa mga ganyang klaseng tao at makikita kami ng mga mas mataas ang katungkulan sa inyo na pinapayagan ang pulubing tulad niyan dito, mapapagalitan kami. Mas mahalaga ba ang pulubing iyan kaysa sa trabaho niyo at posisyon? Mas mahalaga sa akin ang isang tao at pagpapakatao, kaysa ano pa mang posisyon. Wala namang batas na matatanggal ka kapag nagmalasakit ka sa taong mas mababa ang katayuan sa'yo. Hindi pa man tumataas ang posisyon mo, hindi ka na marunong lumingon sa mas mababa sa'yo, tingin mo may chance ka pang ma-promote. Nakataas ang kilay na salita ni Liza, hinila siya nito at inilalayan patungo sa isang restaurant ng hotel. Pinaupo siya nito sa isa sa mga table na walang tao. Ito pa mismo ang naghila ng upuan upang makaupo siya. Sa puntong iyon, lalo pang lumaki ang paghanga niya sa dalaga. Nakikita niyang magiging mabuti itong asawa sa kanya. Kaya lang hindi niya alam na kung aayain niya itong pakasalan, papayag naman kaya ito. Isang bagay na nagpapakaba sa kanya. Nanlalamig ang mga kamay niya, kinakabahan siya, pero gusto na niya itong tanungin kung papayag itong magpakasal sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit ang waiter at nag-order ito para sa kanya ng mainom. Dahil may ilang buwan na rin silang parating magkasama sa apartment nito, alam na nito ang mga gusto niya. Hindi niya alam kung ano ang sa kanya nito, kung kaibigan lang o kaya ba siya nitong ituring na kasintahan. Ngunit nagulat silang pareho nang may mga taong tumayo sa harapan nila, dalawang babae na halos kay dara nito at may mga kasamang lalaki. Iyong isa nakakapit pa sa braso ng isang lalaki. Well, nandito ka lang pala ate, sabi ng isa, tinapunan siya nito ng tingin mula ulo hanggang ang paa tapos ay muling bumaling sa dalaga na tinawag nitong ate. Oh, bakit nandito kayo? Di ba sabi ko wala akong time sa sinasabing dinner na yan, sabi ni Liza sa mga nakatayo sa harapan nila. Pero sa pulubing yan meron kang time na makipag-date, bulalas naman ang isa pang babae. Yung mga kasama nilang mga lalaki gusto na niyang sapakin na lang, pailalim kasi kung tumingin. Wala na kayong pakialam kasi mas matino ang kausapin itong taong ito na nasa harapan ko kaysa sa inyong makapatid ko. At yung nanay ninyo, pagsabihan nyo na huwag akong ibinebenta sa kung kani-kaninong taong kakilala niya, matapang na salita ni Liza. Nainis si Liza at tumayo na lang ito bigla. Tara na nga Roland, umalis na tayo, masama ang tanawin sa lugar na ito, sabi pa ni Liza. Ate, manager ka sa hotel na ito tapos ang palagi mong kasama ay isang pulube. Ang dami nang nagsusumbong kay Papa kaya nga't inihahanap ka ng mama namin ng ipapakasal sa iyo nang magkanobyo ka na at hindi na ubos ang oras mo sa isang pulube. Shut up! Wala na ako sa poder ni Papa, matagal na. Nabubuhay ako sa sarili kong pawis at hindi ako umaasa ng kahit na ano sa inyo. O, paano na lang kung matanggal ka sa trabaho ng dahil sa pulubing yan? Mabubuhay ka ba ng pakikipagkaibigan mo sa kanya? Tanong ni Linda, panganay ng papa niya sa ikalawang asawa. Nga naman Ate Liza, nag-report na kay Daddy ang head ng hotel at pinapawalang hindi nila gusto, nang away ka ng SE na guest ng dahil sa pagtatanggol sa isang mababang employee. Ngayon naman, guard ng dahil sa isang pulube, nailing na sabi pa nito. Pinuko naman siya ng mga ito ng mapanuri at mapanghusgang mga tingin. Umalis na nga kayo, yun na lang ang nasagot ni Liza. 8. Are you beggar's wife? Kasi daig mo pa ang asawa sa pagtatanggol sa kanya. Yes, I'm a beggar wife. Kung yun lang ang paraan para tigilan ninyo ako sa pangretorika man para lang lumaki ang impluensya ninyo sa lipunan, mas gugustuhin ko pang magpakasal sa kanya. Invited kayo ha, sabay talikod nila sa mga ito. Mabilis silang lumakad palayo at tuluyan nang ang nilisan ang hotel. Naglalakad lang sila sa kahabaan ng highway. Hawak nito ang isang kamay niya at hindi binibitawan, napapangiti tuloy siya at pakiramdam niya na nalo siya sa loto. Nasabi na ganyan sa kanyang sarili na ito na ang babaeng ihaharap niya sa altar at makakasama niya sa kanyang buhay.
Bigla na lang itong napahinto at napabitiw sa kanyang kamay. I'm so sorry. Alam mo, hindi ko naman sinasadyang gawin yon. Sorry talaga, ayoko sanang magalit ka sa mga sinabi ko kanina. Sorry kung ginamit kita, sorry kung nasaktan kita, naluluhang salita ni Liza. Napatingin siya sa ibang direksyon. Gusto na niyang maiyak, sobra naman ng babaeng ito, naisip niya. Hindi niya akalaing manghihingi pa rin ang tawad sa mga nangyari kanina. Ba't ka nagsusorry? Kasi ginamit kita sa isang kasinungalingan? Sorry, alam kong kawalan ng manners yon. Hindi kita dapat dinala sa gulo ng buhay ko, naiiyak na pinunasan nito ang butil-butil na likido sa gilid ng mga mata. Pero kung ayaw mo akong pakasalan, okay lang naman sa akin. Hindi naman kita pipilitin, biglang nasabi nito, isang bagay naman na lalong nagpatalas puso niya. Napatingala siya sa langit, gusto niyang pasalamatan ang Diyos. Tila yata hindi na siya pinahihirapan pa. Kanina lang ay inisip niyang baka tanggihan siya nito kapag inalok niya ito ng kasal o magtapat siya ng damdamin. Sigurado ka? Gusto mong magpakasal sa akin? Tanong niya. Sana mas gusto kita kaysa sa ibang lalaki. Matagal ka nang nakikitulog sa apartment ko, pero hindi mo naman ako sinamantala. Magalang kang lalaki, kahit na ganyan ka, may respeto. Alam kong magiging maayos pa rin ang buhay ko kasama ka. May kaunti naman akong ipon kaya tingin ko, kahit na matanggal ako sa trabaho, mabubuhay naman tayo. Saka, ano bang masama sa pagkalkal ng basura? Lilinis pa ang paligid, napaismid ito, ngunit hindi na nila napigilan ang mapabuntong tawa sa isiping magkakalakas makasama lang siya na inaakala nitong pulube. Nagpakasal nga sila ng lihim, isang linggo matapos ang insidente at naayos ang lahat ng kailangan nila sa isang West na kakilala ni Liza. Sila nagpakasal at isang kaibigan ng West ang naging saksi ng kasalang iyon. Ngunit hindi akalain ni Liza na magsusumbong ang kaibigan ng West na nagkasal sa kanila sa ama ni Liza. Naroon na sila sa apartment ni Liza at yun ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Ayaw sana niyang gawin iyon na hindi pa siya tunay na kilala ni Liza. Gusto sana niyang ipagtapat na ang lahat sa dalaga, tutal naman ay ikinasal na sila para naman hindi alipustahin ang asawa niya. Ngunit anumang iwas niya ay hindi na niya magagawa. Lumabas si Liza ng bagong paligo na. Nauna siyang maligo kaya hindi niya alam na magsusuot ito ng isang damit na talagang hindi na yata niya makakayang tanggihan. Hindi niya akalaing may itatagong pagkat ang dalaga, simple lang kasi itong palagi kaya naman nagulat siya na magsuot ito ng kaakit-akit na pantulog. Bakit ganyan ang suot mo? Nanlalaki ang mga mata niyang naitanong sa asawa na niyang si Liza. Ha, napanganga naman ito at napataas ang kilay. Bakit? Ano bang? Gusto mong isuot ko ngayon? Pajama o kaya duster ni Aling Maria doon sa may tindahan, taas ang kilay at kunot ang noo nitong nakasimangot sa kanya. Galit ka ba? Nautal yata lagi siya, para bang hindi kasi siya makapaniwala na gagawin iyon ang babae. Akala niya kasi ay hindi nito paghahandaan iyon. Nakakainis ka naman kasi. Panira ka ng moment. Hindi mo ba alam na ilang beses kong in-modify ang pagsusuot ko ng ganito kasi gusto kong maging memorable ang unang gabi natin? Hindi tayo tulad ng iba na asa ibang bansa pa magha-honeymoon kaya gusto ko masaya tayo ngayong gabi, tapos parang gulat na gulat ka sa suot ko, inis na tinalikuran siya ni Liza. Napalunok na lang siya ng ilang beses ng laway niya at nang huli niya itong pagmasdan, kahit na nakatalikod kita pa rin niya ang kaakit-akit na alindog nito. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na mamahalin siya nito. Kahit na isa lang siyang pulube, isang pulube na inayusan niya at dinamitan at ni minsan hindi nito ipinaramdam sa kanya na mababa ang pagkatao niya. Naluluhan niya itong niyakap mula sa likuran nito. Nadamnaman ng asawa niya ang mga luha niyang pumapatak sa balikat nito. Napaharap tuloy si Liza. Oh, bakit? Napahawak ang dalawang palad nito sa kanyang mga pisngi at iniangat ang tingin niya. Kitang-kita nito ang mga luha niya. Sorry na. Hindi ko naman sinasadyang sigawan ka. Sige na, magpapalit na ako ng damit. Ayaw mo ba ng agresibo ako? Sige, sisimplihan ko na lang bukas ng gabi pero ngayon ito muna, nagkanda haba ang uso nitong humirit pa. Napabuhalit na lang tuloy siya ng tawa. Ang iyak niya kanina nang dahil sa tuwa ay napalitan naman ng malakas na tawanan, isang tawanan dahil sa nag-uumapaw na kaligayahan.
Sinunggaban na niya ito ng halik sa mga labi at ang gabing iyon ay pinagsaluhan nila ng ubod ng tamis at ligaya. Siya na yata ang pinakamaligayang pulubi sa balat ng lupa dahil sa napaibig sa kanya ang isang babaeng may mabuting puso, mahal na mahal siya nito at ramdam na ramdam niya iyon. Hindi nito tiningnan ang antas at katayuan niya sa buhay, kaya naman nararapat lang na ilagay niya si Liza sa isang pedestal. Alam mo, love, ikaw ang babaeng higit pa sa mga babaeng tingin nila ay higit sila sa'yo at ang palad ko na maging asawa mo, sabi niya. Ngunit hindi na iyon inalintana pa ni Liza. Ako ang pinakamaligayang beggar's wife, nakangiti nitong sabi sa kanya, at lalo pang humigpit ang katawan nito sa pagkakayakap sa kanya. Hindi ka ba nagsisisi na isang pulubi ang pinakasalan mo? Hindi kahit nakatiting. Kahit na ano pang itsura mo at ano pang katayuan mo, minahal natin ang isa't isa na puno ng respeto. Sa iba siguro isa itong kalokohan kung masama ka namang tao. Pero ilang ulit ko namang napatunayan na mabuti ka at mapagkakatiwalaan, sabi pa ni Liza. Isang bagay na ikinatakot naman niya. Paano kung malaman nito ang tunay niyang pagkatao? Paano kung malaman nito na isa siyang mayaman at nagpapanggap lang na pulube? Kinabukasan, bigla na lang bumukas ang pintuan nila sa kanilang apartment. Magkayakap pa silang natutulog. Napabangon sila dahil sa pagpasok ng mga tao sa loob ng bahay nila. Sino kayo? Tanong ni Liza. Sino kayo? Tanong din niya. Napayakap sila sa isa't isa. Ikaw, sino kang pulubi para yakapin ang ganyang ang anak ko? Dumadagundong ang boses ng ama ni Liza na si A. Lorenzo. Papa, bakit pa kayo naririto? Tanong ni Liza. Para kunin ka sa pulubing yan. Ang lakas ng loob mong kunin ang anak ko ng ganun-ganun na lang. Papa, kinasal na kami at may nangyari na rin sa amin, sabi pa ng dalaga. Tumahimik ka. Sabay kumpas nito sa mga tauhan. Naglapitan naman ang mga tauhan nito at tinutukan ng baril si Roland. Huwag. Sasama na lang ako. Huwag niyong saktan ang asawa ko. Mabilis na hinablot ng ama nito si Liza, hindi man lang siya pinagsalita ng mga ito. Liza, hintayin mo ako. Babawiin kita, sigaw niya habang tumatakbo at hinahabol ang sasakyan. Agad na siyang tumawag sa mga tauhan niya na sundan ang sasakyan ng mga ito. Lingid sa kaalaman ni Liza, naroon lamang ang tauhan niya sa paligid. Umalis na rin siya kaagad at bumalik sa kanyang mansyon. Inuwi siya sa mansyon nila ng kanyang papa. Umiiyak man siya dahil ayaw niyang malayo kay Roland na asawa na niya, wala siyang magawa kundi ang sumama. Ayaw niyang patayin ang kanyang papa si Roland o saktan man lang. Papa, huwag na. Huwag niyong sasaktan si Roland. Wala siyang kakayahang labanan kayo. Isa lang siyang simpleng tao, sigaw niya sa kanyang papa at sa lahat ng mga taong naroon. Naroon ang kanyang stepmom at mga kapatid sa ama maging ang mga lalaking nobyo ng mga ito. Kinakailangan mong magpakasal kay Julian Braganza, sambit ng kanyang ama. Braganza, tanong niya. Naalala niya kasing ganoon ang apelyido ni Roland, kaya naman tahasan siyang tumutol. Ayoko pa. Braganza ang apelyido ng asawa ko. Ayokong magpakasal sa kahit na kanino. Ngunit malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi mula sa kanyang stepmom. Gulat siyang napatingin. Agad. Ni hindi niya ininda ang malakas na impact ng pagkakasampal nito sa kanya. Bakit mo ginawang magpakasal sa isang pulube? Bakit po? Pulubi man o kahit ano pa, tao siya. Mabuting tao, hindi gaya ninyo na gusto nilang akong ipakasal sa mayaman para magkapera kayo. Kaya ba ate, mas ginusto mo na lang na maging beggar's wife? Yak segunda naman ang isa sa mga kapatid niya. Mas matino siya kaysa dyan sa lalaking katabi mo. Palagi kong nakikita yan na iba-ibang mga date sa hotel namin, sabi naman niya sa kanyang kapatid. Papa, mama patigilin niyo nga siya. Isang beggar's wife. You! Ilang araw pang nakakulong si Liza sa kanyang silid habang ang mga magulang niya ay isinusubo siya. Kaya lang mayroong nagpakalat na si Liza Avery ay isa ng beggar's wife, kaya naman lahat ng tanungi ng mag-asawa ay umaayaw ng magpakasal maging si Julian Braganza ay umatras sa sinasabing pagpapakasal nito. Paano na po yan? Wala nang mayamang gustong magpakasal kay Ate Liza. Nakakainis. Ayoko pong pumalit sa kanya para magpakasal ha, sabi ng bunso sa magkakapatid na si Rina. Tumahimik nga kayo, lalo tuloy sumasakit ang ulo ko.
Lalo na kapag nalaman ng papa ninyo ang malaking halaga na nadispalko ko sa kumpanya. Kapag nagkataon, isa sa inyong ibebenta ko, sabi pa ng stepmom ni Liza. Bakit wala na bang gustong magpauto sa inyo? Mabuti naman kasi hindi ko na kailangan pang magpakasal sa kahit na sino, ngunit paanas lang nasagot niya sa mga ito. Ikaw ba ang nagpakalat na ikinasal ka sa isang pulube? Hindi, pero salamat sa taong iyon, makakaligtas ako sa impyerno, sabi pa niya sabay talikod. Nasaan naman kaya ang bigger na iyon matapos niyang saan ang katawan mo sa loob ng isang gabi? Tingin mo ba, ate, tama ang ginawa mo? Isang malaking katangahan. Kung hindi niyo ako kinuha, kung hindi ninyo pinakialaman ang buhay ko, masaya sana kung kasama siya. Wala siyang kakayahanan, alam niyo yan. Ano bang laban ng isang tulad niya sa inyo? Alam ko kahit gusto niya pero paano at saan siya magsisimula para iligtas ako o hanapin ako. Ang sama ninyo. Sigaw pa niya at tuluyan nang ang tumakbo palayo sa lahat. Kinabukasan, nalaman na lang niya na nakatakda na ang kasal niya sa susunod na araw. Hindi niya alam kung sino pang tanga ang pumatol sa kanya, matapos malamang nagpakasal na siya at nakipagtagisan pulube. Sino na naman kaya ang nabola ninyo? Walang gana niyang tanong habang nasa harapan sila ng mahabang lamesa, nakahain ng masasarap na pagkain at ang ayaw niya sa mga ito, hindi man lang ibigay sa mga tagapagsilbi ang mga labis, masama ang ugali ng kanyang stepmom. Maramot sa mga tagapagsilbi, hayop pa yata ang turing, malayong malayo sa kanyang mama. Si Roland Braganza. Mas mabuti nga kasi yun daw sa lahat ng mga asihi na tagapagmana ang pinakamagaling na asihi. At malapit nang maging chairman yun ang balita, tinanggihan lang daw muna nito ang posisyon dahil abala pa sa ibang bagay. Kitang-kita niya ang malawak na pagkakangiti ng kanyang stepmom at malungkot siyang nahawahan na ng kasamaan ng ugali nito ang kanyang papa. Nakakahawa palang kasakiman at kasamaan ng ugali. Sana man lang papa kahit na konti, naalala mo pa ang kabutihan ng mama ko. Wala sa loob na sabi niya at masama ang tingin na ipinukol niya sa papa niya. Liza, sumusobra ka na at kayo, hindi sinong amang ipagbibili ang sariling anak sa isang mayamang hindi ninyo kilala. Galit niyang wika bagamat dumaratal ang sakit sa kanang puso. Ayaw sana niyang napagsalitaan ang kanyang ama. Tung gusto mong makasama iyong pulube. Pabagsak na binitawan ni M. Lorenzo ang kutsara at tinidor na hawak nito. Umalis ka na lang sa harapan ko. Sigaw ng kanyang ama. Umiiyak siyang tumayo at umalis sa hapagkainan na yon. Ayaw man niya, pero parang wala siyang matatakbuhan, para bang walang ibang magagawa, kundi ang harapin na lang niya ang kapalaran niyang magpakasal na naman sa ibang lalaki. At nakakatawa pa noon, sa isang Roland Braganza na naman siya ikakasal. Halos hindi matigil ang paglandas ng mga likido sa kanyang mga mata. Kung noong una siyang kinasal, tuwang-tuwa siya at nag-uumapaw sa saya ang puso niya, ngayon daig pa niya ang tila haharap sa isang kamatayan. Pakiramdam na niya ibibitayin na siya. Iyon na ang araw ng kamatayan niya, iyon na ang araw na mawawalan na siya ng buhay. Ilang oras na lang at ihahatid na siya sa simbahang pagkakasalang sa kanya. Lahat ng mga mayayamang tao at halos buong angkan ng mga abras ay naroroon. Alam ng buong kamag-anakan nila ang ginawa niyang pagpapakasal sa isang pulube, kaya naman tampulan siya ng usap-usapan. Dinig na dinig din niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao doon pa lang sa kanilang mansyon. Nagulat siya na isang private helicopter pa ang dumating doon para lang sunduin siya. Nanlalaki ang mga mata ng lahat ng mga taong nakakita. Hindi nila alam na ganoon kagrande ang kasal na ihahandog sa kanya ng lalaking pumayag na magpakasal sa kanya. Grabe ang iha. Hindi ba alam ng lalaking iyon na may nakauna na kay ate at isang beggar iyon, nakataas ang kilay na sabi ng isa sa mga kapatid ni Liza. Narinig niya iyon kaya naman tinapunan niya ito ng masamang tingin. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe ay sa hotel na muna siya dinala ng mga taong inutusan ng mayamang lalaki. Hindi maunawaan kung ano naman ang pumasok sa ulo ng mayamang iyon at kahit na may pangit na siyang reputasyon ay ninais pa rin siyang pakasalan nito. Hanggang sa mga oras na yon, takot at galit pa rin siya. Ayaw niyang magpakasal sa ibang lalaki dahil mahal na mahal niya si Roland kahit pa sabihing isa itong pulube. Kaya lang, pinagbantaan siya ng kanyang ama at stepmom, papatayin nila si Roland na asawa niya kapag hindi niya itinuloy ang pagpapakasal sa mayamang Braganza. Sa beach resort pala ang kasalang gaganapin.
Iyon ang naaalala niyang pangarap nila ni Roland, ang beach wedding. Hindi niya akalaing ibang Roland pala ang magtutuloy ng pangarap na iyon. Pero ano pang saysay? Wala na rin namang halaga ang lahat para sa kanya. Ang bilis ng mga pangyayari. Lahat ng bisita ay mabilis na nadala sa lugar na iyon. Nagulat tiningnan mo, pati mga kasamahan niya sa hotel ay naroon. Nakaupo rin ang lahat ng mga kamag-anak niya, may mga taong hindi niya pakilala na sa tingin niya ay mga magulang ng lalaking pakakasalan niya. Ngunit napahinto siya sa paglalakad sa pulang carpet nang may makilala siyang grupo ng mga kalalakihang nakaupo rin sa isang row ng mga upuan para sa mga bisita. Nagtataka siya at napakunot ang noo niya, muli niyang nilingon ang paningin niya sa mga ito. Napahinto siya at binalikan na ang row na iyon. Napatingin tuloy ang lahat kung bakit siya huminto. Kilala ko kayo, hindi ba? Masasamang tao kayo, tanong niya sa 5 lalaking naroon. Ko, baka kamukha lang namin, ngayon ka lang namin nakita, sabi ng mga ito at halos hindi makatingin sa kanya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa unahan kung saan naroon ang magkakasal sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala niya ang magkakasal sa kanila. Kunot ang noon niyang tiningnan ng mabuti ang judge, ngunit umiwas ito ng tingin sa kanya. Napapabaling liig niya at bahagyang iginalaw ang ulo niya. Hindi naman siya asiwa sa gown niya dahil maganda at komportable naman siya sa ipinasuot sa kanya, at ang hawak niyang baukwet ay mga paborito niyang bulaklak tulad ng sunflower at white daisy. Nakahanda na ba ang babaeng pakakasalan ko? Tanong ng isang boses sa likuran. Grand entrance itong dumating doon, kaya lang nakasuot siya ng kasuotan niyang pangpulube. Napalingon ang lahat sa lalaking nagsalita. Nakilala pa siya ng papa ni Liza at tinangka nitong tumayo at salubungin si Roland, ngunit maagap ang mga bodyguards ni Roland na napigilang malapitan ang kanilang amo. Anong ibig sabihin nito? Pulube, balak mo bang pigilan ang anak ko sa pagpapakasal niya? Papa, huwag po. Mahal ko siya, sasama ako sa kanya, sigaw naman bigla ni Liza at patakbo siyang yumakap kay Roland. Niyakap din naman siya nito ng mahigpit. Liza, yun I love, sabi rin ni Roland. Lumayas ka rito, sabi naman ng stepmom ni Sandra, ngunit napatayo ang isang mayamang ginang. Iyon pala ang ina ni Roland. Anong karapatan mong palayasin ang groom? Siya ang anak ko, siya ang lalaking magpapakasal kay Liza, sabi ng mama ni Roland. Gulat na gulat ang buong angkan ni Liza at halos himatayin ang stepmom niya. Maging si Liza ay nagulat na lalaki ang mga mata niyang napailing. Nagulat siya na napakagwapo ng ani. Wala na ang maitim nitong ipin, na iwan na lang ay marumi nitong kasuutan. Totoo ba to, Liza? I'm so sorry, hindi ko nasabi sa'yo ang lahat, mahinang salita ni Roland. Sandali, naitaas pa niya ang isang palad niya sa harap ng mukha ni Roland. Huwag mo akong susundan, sabi niya sabay lakad ng mabilis, hawak pa niya ang palda ng gown na suot niya. Halos patakbo siyang umalis sa malaking venue kung saan sila ikakasal. Nagkaingay ang buong lugar na iyon at tanging kampo lang ni Liza ang walang alam sa mga pangyayari. Naiwan namang malungkot si Roland, natatakot itong baka kung saan siya mapadpad. Sundan mo siya, ibig sabihin ng huwag mo siyang sundan mo siya. Sabi ng ama ni Liza na nahimasmasan na sa mga nangyayari kaya naman mabilis nang tumakbo si Roland para sundan siya. Nagtatakbo naman siya hanggang sa makarating siya sa dalampasigan. Ang akala niya siya si Cinderella at sa ilang sandali lang ay mawawala ang lahat. Hindi siya makapaniwala na ang pakakasalan pala niya ay isang prinsipeng nagpapanggap na palaka. Inis at galit ang magkahalong emosyon niya ng mga sandaling iyon. Napatukod ang mga kamay niya sa kanyang mga tuhod. Hinihingal man siya pero mas naunang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Liza, I'm so sorry, sigaw ni Roland nang maabutan siya nito sa dalampasigan. Magpapakamatay ka na ba dahil lang sa nagsinungaling ako sa'yo? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Bakit naman ako magpapakamatay? Para saan at para ano? Kaya nga tayo. Ituloy na natin ang kasal, lumakad pa ito palapit sa kanya. Bakit mo ako niloko? Alam mong ayokong makapag-asawa ng mayaman dahil ayokong matulad sa mama ko. Buong buhay ko nakita kong malungkot ang mama ko hanggang sa mamatay siya, malungkot pa rin siya dahil sa papa ko, wala nang inatupag kundi ang negosyo at ang magpayaman, naiiyak pa niyang sabi. Pero hindi naman kami pareho ng papa mo, iba ako.
Ibang buhay ang ipaparanas ko sa'yo, ipinapangako ko, magiging masaya tayo sa bawat oras at araw ng buhay natin. Patawarin mo ako at magsimula tayong muli. Paano kung gusto kong manatiling the beggar's wife? Kaya mo bang iwan ang kayamanan mo para sa akin? Nakapamiwang na tanong niya sa lalaking asawa na niya. Kaya ko, mayabang nitong sagot. Nakaya ko nga ng ilang buwan, basta kasama kita, lahat magagawa ko. Pero maaatim mo bang mawalan ang trabaho ang maraming tao? Isa akong CEO and soon-to-be chairman ng korporasyon namin. Kapag hindi itinuloy iyon, si Julian Braganza ang hahawak ng kumpanya namin, lahat ng mga tauhan kong umaasa sa akin mawawalan ng trabaho. Maaatim mo ba? Kung, tara na, tumakas na tayo at maging beggar habang buhay, sabi ni Roland na determinado sa mga sinasabi nito. Humihingi ka ba talaga ng tawad o nangungonsensya? Nakapamiwang na tanong naman niya. Natawa naman ng malakas si Roland, nakita na naman niya ang napakagandang mukha ni Liza na alam niyang hindi makakayang gawin ang bagay na yon. Alam niyang hindi nito maaatim na mabuhay sa kagustuhan nito, lalo na kung alam nitong may mga tao siyang masasagasaan. Magpapakasal ka nga sa iba para lang hindi ako patayin ng papa mo, kaya nga lumantad na ako, at ako na ang magpapakasal sa isang beggar's wife, ikaw pa ang nagpakalat nun. Naman, baka kasi may makaagaw pa sa'yo, sambit ni Roland at niyakap siyang bigla. Hindi na rin ito nakatitiis at hinalikan siya ng buong diin. I miss you so much, Vivi love, sabi pa nito sa kanya. Ikaw kasi ang tagal mo, sabay palo niya sa asawa. Hinihintay kita. Akala ko hindi mo na ako mababawi. Naiyak na siya ng tuluyan. Natakot din kasi siyang makasal siya sa ibang lalaki. Mahigpit na lang siyang niyakap ni Roland para maibsan ang takot na iyon sa puso niya. Nakita na lang nila ang lahat ng mga bisita na nagpapalakpakan dahil natutuwa na nagkaayos na sila. Matapos ang seremonya ng kanilang kasal sa beach resort na iyon at naging malinaw na nga ang lahat sa kanila, maging sa ama at mga kapatid ni Liza. Hiyang-hiya ang mga ito sa ginawa nilang pagtrato kay Roland. Humingi ng tawad sa kanya ang mga magulang ni Liza, maging ang mga kasamahan nito sa hotel. Nakilala naman ni Liza ang ilang kalalakihan na naroon na siyang bumugbog kay Roland sa lugar ni nila, kaya nalaman ng dalaga na lahat talaga'y plinano niya para lang mapalapit sa kanya, dahil hindi kailanman ikinahiya ni Liza na nakasal sa isang pulube at tinawag na the beggar's wife, kaya naman naantig na rin ang puso ng mga magulang ni Roland. Ipinagtapat niya sa mga magulang ang mga ginawa niyang pagpapanggap bilang isang pulube para mahanap ang kanyang dawan, isang babaeng nais niyang makasama na alam niyang siya ang tunay na minamahal at hindi ang pera nila. Napatunayan naman ni Roland ang bagay na iyon nang magawang magpakasal ni Liza sa kanya at ibigay ang sarili nito ng walang pag-aalinlangan. Mahal niya si Liza at ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi niya ipaparanas ang mga bagay na kinatatakutan nito. Matapos ang kanilang kasal, magkasama muna silang nagtungo sa Palawan. Namasyal sila roon dahil noon ay nabanggit nito sa kanya na nais nitong malibot ang buong Palawan, doon na rin sila muling naghoneymoon. Nang makabalik na sila sa Maynila at maging normal na ulit ang lahat, 6 na buwan na naman ang lumipas. Simula nga rin ang mag-resign ito sa trabaho dahil nalaman nilang buntis na ito ay palagi siya nitong inaasikaso para itong alalay niya na palaging nakasunod sa kanya. Ililay love, hindi ka ba magpapahinga? Tanong niya sa kanyang asawa. Hindi, bakit naman ako pagod? Okay lang ako rito sa office mo. Saka love, gusto kong magpalagay ng extension dito sa office mo, yung banda roon, tapos ay papalagyan ko ng kusina para makapagluto ako kahit nandito tayo para hindi naman panay pagkain sa labas ang kinakain natin. Sabi pa nitong na nagkanda haba pa ang nguso. Ililay love, ano ka ba? Balak mo bang dito sa opisina ko tumira at talagang magpapalagay ka pa ng kusina, kwarto na matutulugan gusto mo? Napatawang tanong niya sa asawa. Pinaningkitan siya nito ng tingin, umiiral na naman ang katarayan nito sa kanya. Tumayo at marahang lumapit sa table niya, kung saan naman siya naroon, pabagsak nitong inilapag ang kamay sa ibabaw noon, kamuntik naman siyang mapamura, nagulat siya sa ginawa nito. Nagtataka niyang tiningala ang asawa niya, galit ang tingin nito sa kanya. Bakit? Huwag kang pabulol-bulol dyan. Bakit? Naiinip ka na bang kasama ako rito sa opisina mo? Tanong nito sa kanya na tila ba umuusok ang ilong sa pagkainis sa kanya. Ha? Napakamot naman siya sa batok.
Anong pinagsasasabi mo, Jitay love naman, sabi naman niya na tumayo na at saka inakbayan ang asawa. Sabi mo hindi mo ipaparanas sa akin yung buhay na palaging malungkot at naghihintay lang sa pag-uwi mo sa bahay. Sabi mo bawat oras at araw-araw magkasama tayo. Pabigat na ba ako sa'yo? Nakakagulo na ba ako? Sige, aalis na ako. Inalis nito ang kamay niyang nakaakbay sa mga balikat nito at tumalikod na lumabas ng opisina, ngunit maya-maya ay nagbalik. Huwag mo akong susundan, singhal pa nito sa kanya. Natatawa naman siyang lumakad patungo sa pinagsasabitan ng jacket niya at kinuha iyon. Kinuha na rin niya ang blazer ni Liza, nangingiting lumabas, upang sundan ang asawa niyang nagmamaktol na naman. Kailan lang nang malaman nilang nagdadalang tao na ito, kaya naman parati itong makulit, naisip niya at sabi rin ng ilang kakilala nila na si Rawang na paglilihin ito. Eli love, nandito ang kotse ko, tawag niya sa asawang mabilis na naglalakad. Sumakay siya sa kotse nang hindi siya pansinin ng asawa. Ewan ko sa iyo, nakangusong tawag nito sa kanya. Eli love, makakasama sa iyo yan, sigaw pa niya habang marahang pinapaandar ang kotse niya. Nang huminto si Liza ay tuloy na rin niyang itinigil ang sasakyan. Sakay na din my love ko, sigaw na naman niyang muli. Sumakay naman ito, ngunit tahimik pa rin at hindi siya pinapansin. Naisipan niya itong dalhin sa luneta, kung saan maraming mga pulubi at mga batang tila wala nang tirahan ng nakatambay doon. Bakit mo ako dinala sa lugar na to? Tanong naman ni Liza. Wala lang, naalala ko lang na lagi tayo dito dati. Nga, naalala ko rin, binigyan mo pa ako ng palamig at saka tinapay na pipit, sabay pa silang tumawa. Nakita niyang nawala na ang inis nito sa kanya, kaya naman kinabig na niya ang kanyang asawa at pinasandal sa balikat niya. Yun I love you, sabi pa niya. Yun I love you too, sagot nito sa kanya tapos tumayo si Liza at nagsisigaw. I am a beggar's wife. Alam niyo po pulubi ang asawa ko, sigaw pa nito habang isa-isang sinasabi sa mga taong naroon din ang mga salitang iyon. Yan po siya, pulubi po yan dati pero ngayon po kami naman po ang magbibigay sa inyo. At dinukot ni Liza ang marami niyang pera. Isa-isang binigyan ng pera ang mga tao roon na alam nitong wala na ring natutuluyan, kaya naroon at naghihintay ng mga taong magbibigay sa kanila. Natapos ang araw na iyon at umuwi silang masaya. Jinlai love, ang buti talaga ng puso mo, proud ka pa talaga na beggar wife ka o, nakangiting sabi niya. Bakit, hindi ko naman kinakayang minsan naging asawa ko ang isang lalaking nagpanggap lang palang pulube, sabi pa ni Liza. Jinlai love, sana lang magmana na sa iyo ang mga magiging anak natin, gusto kong maging tulad mo silang may mabuting puso at kalooban, hindi nang aapi ng kapwa at may paninindigan, sabi pa niya at muling yakap pang asawa niyang si Liza. Salamat, I love you din beggar. Nakangiti nitong sabi sa kanya at hindi niya namalayang nakatulog na pala ang babaeng sumasagip palagi sa buhay niya ang matapang na babaeng nagpatibok ng kanyang puso ang akala niya hindi na siya makakatagpo ng babaeng kagaya ni Liza Nam. Mamahalin siya sa kabila ng kanyang ano at estado sa buhay, kaya't ngayong natagpuan niya na ito ay nararapat lang na ibigay niya rito ang buhay na masaya at payapa pinapangako niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi niya ito pabayaan at sasaktan hinalikan niya sa noo ang kanyang asawa at sinabayan na rin niya itong matulog na may ngiti sa mga labi. Wakas,